Come on, sabi ni Elliot sa mahinhin pero mapanuksong boses. I need a favor from you today. Kinaladkad niya patungo sa department store ang sekretary niyang si Rose. Nagkataong ginulo siya nito sa pagbabasa ng newspaper. Kahit na may pagdududa siya, hinayaan niyang sariling wag nang manghimasok sa buhay nito. Ang mahalaga, ang pagiging professional nito. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Kumislot ang dalaga kaya nabalik siya sa wisyo. Nilingon niya ito. Nakapaskil sa mukha nito ang pagkalito. This is your favor to me. Aniya na pinipigilan ang ngiti nang uminto sila sa harap ng kanilang destinasyon. Tsaka nilibot ang paningin sa nakadisplay ng mga damit. Namilog ang mga mata nito. Po? Tanong nito. Binitiwan niya ang kamay nito. I need you to help me pick out a suit for the company gala. Kaswal niyang paliwanag. Sinalubong niyang maitim niyang mga mata sa mga mata nito. Tumango kaagad ito. Tinutop ang dibdib. Nahahalata niya na kinakabahan ito bagamat pinanatiling professional ang tindig. Pumasok sila sa department store at nagumpisang pumili ang dalaga. Makalipas na ilang sandali, matapos tong mamili na may pag-iingat, nagustuhan nito ang makintab na black suit. Pinakita agad sa kanya na inaakala yata na perfect yon para sa kanya. Sumimangot siya, kumibit balikat sabay iling. No, that's too easy, bulong niya. Mapaglarong kumikislap ang kanyang mga mata. Pumili ulit ito. Sinundan niya na lamang kung saan ito makakarating. She scanned the racks, her fingers grazing the fine fabrics before she finally pulled out a sleek charcoal gray suit. Ano pong masasabi niyo rito? Tanong niya habang pinapakita ito. Ginalaw niya ang ulo. Nagkunwari siya na pipiliin yon pero umiling pa rin siya sa huli. Not bad, amin niya. Pero naisip ko, mabuti pang pumili ka rin ng sayo. I want to see you in a dress. Kumarap si Rose, napanga ito sa gulat. Ako? Pero sekretary nyo. Oo nga, putol niya habang malapad na nakangisi. My secretary, he needs to look perfect for the gala too. Wait, let me pick out something for you. Bago man to magkawelga sa kanya, agaran niyang hinalukay ang mga eleganteng gowns. Matapos ang ilang sandali, inabot niya rito ang deep red dress, isang satin fabric na kumikinang sa gagawa ng liwanag ng store. Subukan mo to, pamimilit niya. Biglang sumeryoso ang boses. I want to see how it looks on you. Nag-alinlangan si Rose ng ilang sandali. Kinagat pa ang labi ng sulyapan siya. Tiningnan niya ito ng matagal. Kinukumbinse. Wala itong nagawa. Tila talunan na kinuha sa kamay niya ang dress na mabilis pumunta sa fitting room. Ngumingisi siya na umupo sa couch. Napaawang ang bibig niya nang lumabas ito sa fitting room. Ilang beses pa siya na napakurap habang pinag-aaralan ng itsura nito. Perpekto ang kulay pula sa balat nito at eksakto sa balingkinita nitong katawan. Parang maglalaway siya sa lula. Tumayo siya. Ilang segundo siyang naumed at malambot lamang siya na nakangiti. That's the one? Pakli niya sa halos pabulong na boses. You look stunning, Rose. Gumuhit ang ngiti nito. Nasa labi ng dalaga, kasabay ng pamumula ng mga pisngi nito. Di niya naman maalis-alis sa mga titig dito. 2:00 ng hapon na sila, natapos mamili. Kaagad siyang umuwi dahil may pupuntahan pa siya. Habang papalabas siya ng parking lot, napansin niyang makulimlim ang panahon. May iilang pumapatak na butil ng tubig ng ulan. Wala siya sa sariling hinawakan ng steering wheel. Lumilipad ang isipan niya sa nakaraang eksena. Di niya makalimutan ang magandang mukha at hubog ng katawan ni Rose. Bumagay yon sa damit na pinili niya para sa darating na charity gala. Iniwan niya ito. Nagpupumilit kasing sumakay sa taxi nang ialok niya ito ng libreng sakay. Bumuntong hininga siya at ibinalik ang sarili sa pagmamaneho. Narating niya ang magulong kalsada. Kanya-kanyang abala ang mga tao. Unti-unti ring lumalakas ang patak ng ulan na tumutulo sa windshield niya. Lumingali nga siya. Eksakto nakita niya si Rose, nasa gilid sa labas ng mall, niyayakap ang paper bag. Paroon parito ang may tingin na may halong pag-aalala habang naghihintay ng taxi. Pumalatak siya. Bigla siyang sinundot ng konsensya. Rose? He murmured to himself. Slowing the car as a pang of worry clenched as his chest.
He couldn't just leave her like that, not in this weather. Huminto siya sa harap nito at ibinaba ang bintana ng sasakyan. Rose, tawag niya. Sinusubukan agawin atensyon nito sa naglalakasang patak ng ulan. Do you need a ride? Bumaling to sa kanya. Nakasalpok ang kilay sa sorpresa. Kumislap ang alinlangan sa kanyang mga mata. Hinigpitan lalo ang pagyakap sa bag. Okay lang po ako, sir, tugon nito. Maghihintay na lang po ako ng taxi. He pressed his lips into a thin line. Bakit ang tigas ng ulo mo? Mukhang biglang nagalit ang langit sa kanila. Lumakas ang buhos ng ulan. Bumabaha na ang tubig sa mga paa nito. Napansin niya ang takot sa mata nito nang tumingala ito sa langit. Siguradong mababasa ka? Rason niya sa mahina pero matigas na tono. Please, pumasok ka na. Kung ayaw mo magkalagnat ka. Kinagat nito ang labi. Nag-aalanlangan pa rin. Nababasa na ng ulan ang mukha nito. Hindi ito komportableng humakbang. Narealize siguro na tama siya pero parang may pumipigil pa rin. Pinagmasdan niya ito. Inihintay ang pagkakataon na susuko ito. Lumakas lalong ulan na may halong hangin. Lumiwanag ang mukha niya nang humugot to ng malalim na hininga. Saka tumakbo at mabilis na binuksan ang pinto ng passenger seat. Inabot niya kagad dito ang kanyang towel na iniwan niya sa backseat. Salamat. Usal nito sa boses na halos pabulong. Pinaandar niya ang sasakyan. Tahimik silang bumabiyahe habang pinapakinggan ang tumutulong ulan sa bubong ng sasakyan. Ilang sandali sinulyapan niya to sa gilid ng kanyang mga mata. Lumambot ang puso niya sa magandang tanawin na ito. For him, she looked so small, so vulnerable. Hindi yata siya makakonsentrate ngayon. Kumakabog ang puso niya nang wala sa oras. May kakaiba siyang nararamdaman habang kasama ito. You really didn't have to wait for a taxi. Maginoon niyang binasag ang katahimikan. I'm always here, you know? Bahagyan nitong iniikot ang ulo sa kanya. Bumuka ang bibig nito at tila gustong tumugon pero walang lumalabas na salita. Bumaling to sa bintana. Napipilitang pagmasdan ang tila gustong tumigon pero walang lumalabas sa salita. Ayoko po sana kayong abalahin. Anito sa pagkak na boses. Di yan narinig masyado dahil sa ingay ng ulan. His grip tightened on the steering wheel. He slowed the car at the red light and turned his head fully towards her, his gaze soft yet intense. You could never bother me. Don't worry. Niyakap nito ang hawak na paper bag na may lamang dress nito. Tumaas ang kilay niya na malaman na hindi nito binitawan. Masyado nagustuhan siguro nito kaya ayaw ng pakawalan. Ngunit siya sa loob-looban niya. Hindi niya ma-explain ang kasiyahan na nasa puso niya ngayon. Pawang sekretary niya lamang si Rose, na hindi niya nga ito buong kilala at halos magdadalawang buwan pa lang itong nagtatrabaho sa kanya. Subalit naging espesyal to sa kanya. Ginayuma ba siya nito? Hindi niya matagal-tagal sa isipan ang mukha nito. Ito ang magandang babae para sa kanya ngayon. Salamat po ulit, sir. Sa damit at sa libreng sakay. Promise, hindi ko na po kayo guguluhin next time. Pahayag nito habang iniikot ang ilang strand ng buhok. Bigla niyang nagustuhan ang kakaibang mannerism nito. Tinapik niya ang hintuturo na nasa manabela. You are my employee, Rose. Kapakanan ko na alagaan kayo. San ka ba umuwi? Nakaupo sa kama si Rosette. Nagugulumihanan. Hawak niya ang kanyang cellphone. Kanina pa gustong tawagan ng kanyang fiancé. Kakauwi niya lang mula sa mall. Salamat kay Elliot. Ang boss niyang kuripot pero gentleman naman. Binilhan na nga siya ng bagong damit. May paribreng sakay pa siya. Malaki ang problema niya ngayon. Hindi niya magawa-gawang tuldukan ang naguguluhan niyang feelings para sa boss niya. Ano to? Bakit siya humihina sa tuwing magsasalubong ang kanilang mga mata? Minsan parang nabibitin siya kapag tinatapos agad nito ang pag-uusap nila. Bigla-bigla niya itong namimiss. Pinapanaginipan niya pa palagi. Bulong niya palagi ang pangalan nito. Tuwing maririnig niya naman, para siyang magtatatalon sa kilig. Hoy! Umiinit na naman itong pisngi niya. Kumabog na malakas ang puso niya. Nanggigil siya. Gusto niyang palaging kasama si Elliot para siyang maluloka. Bumalik ka nga sa katinoan, Rosette. Binatukan niya ang sarili. Misyon mong paibigin at saktan si Elliot. Hindi ang ma-inlove sa kanya. Nanggigigil siyang sumigaw.
Sinipa pa sa ere ang mga paa, kaya nagtalsika ng suot niyang tsinelas. Humiga siya sa kamay at kinakalmot ang mukha. Gumising ka, sira ulo. Sumbat niya ulit sa sarili. Hindi ako pwedeng ma-in love, no. Nagsisigawan na inner self niya pero hindi sumasang-ayon ang puso niya. Bumalik ko siya at tumayo. Hindi kayang kalimutan ang nararamdaman niya. Sure siya, pag-ibig tong nasa puso niya. Hindi lamang attraction sa kagwapuhan nito. Why? Why she suddenly yearned for him? Paroon at parito siya naglalakad sa loob ng kanyang silid. Tulalang nakikipag-deal sa gyerang nangyayari sa loob niya. Hindi siya pwedeng ma-fall. Nakataya ang kumpanya niya rito. Kumislot siya na marinig ang kalampag ng mga kaldero sa kusina. Baka dumating na si Tia. Nagtatrabaho ito sa restaurant ni Sirius. Mabuti pang bumaba siya at na makainom ng kape. 4:00 pa naman ng hapon. Oh, Tia, dumating ka na pala, sabi niya habang kumukuha ng tasa. Tumulis ang uso nito. Hindi agad siya nakasagot. Kinuha nito ang kaldero at nilagyan ng isang basong bigas sa loob. Naiinis ako sa isang waiter doon. Akala mo kung sino? Ang yabang-yabang. Ang sarap tirisin, sabi nito matapos ng ilang sandali. Kumibot ang gilid ng labi niya. Nilagyan ng tubig ang heater. Saka kumuha ng 3-in-1 na kape. Binuhos ang laman nun sa tasa. Bumuntong hininga siya habang nakatukod ang 2 kamay sa gilid ng lababo. Sino ba yan? Ako na nga titiris para sa'yo. Suhestyon niya na nakangiti. Nilagay nito ang kaldero sa gas stove. Ay miss, kung ikaw sa pwesto ko mahirapan kang tirisin siya. Lahat doon ka-close niya, lalo na si Sir Sirius. Ang hirap kalabanin ng feeling maganda na yun. Kung di lang mataas sahod doon, matagal na sana ako nag-resign. Tiya naman ganyan talaga sa trabaho. Di lahat makakasundo mo. Kailangan lang maraming pasensya. Hayaan mo siya magpa-feeling dyan. Ang mahalaga, ginagawa mo maayos ang trabaho mo. Masigla niyang saad habang sinasalin ang tubig sa tasa niya. Pinalitan ng ngiti ang inis sa mukha nito. Teka, ipagkuha kita ng kutsarita? Anitong mabilis sumakbang para kunin at iabot sa kanyang kutsarita. Tumango na may ngiti sa labi bilang pasasalamat. Ang swerte ko talaga dahil nakilala ko kayo, miss. Namiss ko tuloy ang mansyon nyo. Kung di lang ako pinabalik ni mama rito, mas gugustuhin kong magstay sa inyo. Ang babait niyong mga Valentino Lalo na si Sir Rosario para kami magkapatid. Proud na pahayag nito. Tumaba ang puso niya sa sinabi nito. Nakangiti siyang inamoy ang aroma ng kape. Namiss niya bigla uminom ng mocha sa coffee shop ni Rosario. Open palagi ang mansyon para sa iyo, Tia. I'm sure namiss ka rin ni Rosario. Aniya at saka simsim ang kape. Kinuha nito ang sangkap ng lulutuing putsero. Magaling magluto si Tia. Hindi gaya niya na puro prito lang ang alam. Natutunan niya rito ang pagluluto ng adobong manok at sitaw. Lumingon sa kanya si Tia. Napaisip to bago magsalita. Kamusta na pala yung gwapo mong boss? Si Elliot ba yun? Oo, yung kaibigan ni Sir Sirius? Biglang kumabog ang puso niya. Isang banggit lang ng pangalan nun. Pinalitan ng mukha ni Elliot lahat ng tanawin sa loob ng kanyang utak. Okay lang naman, malamig pa rin as ever. Pakli niya at simsim ulit sa kape. Balita ko gwapo yun. Unang beses ko palang nakita ang billboard nito kaya hindi ko sigurado kung gwapo. Tinadtad nito ang saging na saba, patatas at carrots. Oo, gwapo. Malalove at first sight ka agad. Wala sa sariling wika niya. Lumaki ang mata nito, bumaling muli sa kanya. Kung gano'n na in love ka na sa kanya? Muntikan siyang mabilaukan sa iniinom niyang kape. Napasong kanyang dila at halos takbuhan niya si Tia. Bumilis lalo ang tibok ng puso niya. Paano kung aaminin niya na na-in-love nga siya? No way! Loka ka, anong pinagsasasabi mo? Singhal niya. Pinapaypay ang kamay sa bunganga niya. May posibilidad kayang ma-in-love ang sekretary sa boss niya. Araw-araw pa naman kayo nagkikita. Masama niya tong tinignan. Tinatanggi pa rin ang feelings niya. Sa sobrang pagbabasa mo lang niya ng pocketbook, malakas tong humagikik at binalik ang sarili sa ginagawa. Inom niya muli ang kape. Di ininda ang humahapding dila. Maya-maya tumunog ang cellphone. Napalingon si Tia nang marinig ang ringtone niya. Magsasalita sana to pero sinagot agad ang tawag. She did not expect her fiancé will call her at this hour. Akala niya busy pa to. What do you want this time? Asik niya kaagad. Naparanok si Rainier sa kabilang linya.
Gusto ko lang sabihin sa'yo na ngayong gabi, maghahanap ako ng babaeng ipapalit sa'yo. Wow ha! Congrats in advance! Siguraduhin mo lang na maganda yan. Tukso pa niya. Oo naman. Sinabi ko kagad sa'yo bago ko pa makalimutan. Mahangin pa nitong saad. Humakpang siya palabas ng kusina. Tinungo niya ang sala at tinatamad na pinagmasdan ang tubig ng ulan na dumaan sa salamin ng bintana. So, siguraduhin mong gwapo ka ngayong gabi. Kantsaw niya. Kahit hindi niya to nakikita, sigurado siya umaasim ang mukha nito. I don't need to. I already have a natural beauty. Hirit nito sa malagim na tono. Tama rin naman ito. Hindi niya po pwedeng sabihin na pangit ito kasi nung unang pagkikita nila, nagkaroon agad siya ng crush dito pero na-turn off siya na malaman ang masamang ugali nito. Di niya type ang asal nito kaya match-match talaga sila. Anong event ba yan? O sisa niya? Bigla siyang na-curious dahil nararamdaman niya ang excitement nito. In the Malyari Charity Gala, marahan itong anunsyo. Natigilan siya. Humiwalay yata kaluluwa niya sa katawan niya. Hindi ba siya nabingi sa sinabi nito? Pupunta to sa gala na pupuntahan niya rin. Tiyak katapusan niya na. Nagtaka naman si Rainier na hindi siya umimik. Are you still alive? Napakurap-kurap siyang ibinalik sa huwisyo ang sarili. Kung ganon, nasa Manila ka ngayon? Ano ba sa palagay mo? Malamang, may susunod pa akong meeting kay Elliot. Kaka-open lang kayo ng bagong project niya sa Palawan. Mabilis nitong wakse. Nahang bigla ang utak niya kaya hindi niya naiintindihan yon. Okay. Enjoy ka dyan. Tulala niyang tugon. Tsaka, gusto ko ipaalam sa'yo na napupusuan ko ang sekretary ni Elliot. I like the taste of her coffee last time. I will make sure I'll meet her tonight. Masaya at excited nitong balita sa kanya.